Mahayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon kada ni Kudihan ni Kristo. Ako di ay si Brother Everjan M. Navia, usa ka Catholic faith defender ug usa-usab ka Third Order of Carmelite, Community of the Mystical Rose sa Diocese sa Tagbilaran. Ug gani ako karon kaninyo mga igsoon aron sa paambit mahitungod sa bokasyon, no, vocation. Ako ang ipaambit kaninyo unsang bokasyon, unsa ang mga bokasyon o lain-laing mga estado sa kinabuhi ug necessary bagayod ang vocation diri sa atong kinabuhi. So kining ako ang pagpaambit kaninyo karon, ako ang ibasa niining maong manual, Vocations Explained by a Vincentian Father, an abridgment of questions on vocations approved by Cardinal Gibbons and Cardinal Satole, published with the permission of the Superior General of the Congregation of the Mission. So ani ko magbase sa ko ang discussion karon kay nindot kay ni siya question and answer, direct to the point. So arita sa unang question, unsa maning vocation? What is vocation? Matod pa dire, a call from God to some state of life. So tawag gikan sa Dios alang sa ubang estado sa kinabuhi. So unsa man ang mga principal states of life? Which are the principal states of life? Matod pa dire, una, matrimony, ikaduha, virginity or single blessedness, ikatulo, the religious state, and ang ikaupat mao ang priesthood or ang pagkapari. So mao to no ang upat ka bokasyon or tawag ikan sa Dios diha sa ubang state of life. Mao to ang upat, ang pagkaminyo, ang pag-ulitaw o virginity, single blessedness, ikatulo religious state, ug ang ikaupat mao ang pagkapari. So necessary bagayod nga mosunod ta sa tawag sa Dios, no, sa kung unsa nga state of life ang ato ang ikinabuhi. Matod pa dire sa unang question, are we obliged to follow the vocation which God gives us? Ang tubag, yes. If we should willfully neglect to follow our vocation, we would be in danger of losing our souls. Mono nga kining gitawag ka sa Dios sa kung unsay vocation nga imong ikinabuhi nining kalibutan na niya imong ineglect, no, ang ato ang kalag mamiligro. So kining pagpili og vocation, no, crucial kayo ni siya alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. So kaduhang question, why so? Ngano man? Nganong crucial man ang pagpili sa kung unsay angay natong ikanabuhi nining kalibutan na or unsa nga vocation ang ato ang batunan. Ang tubag niini, because God attaches to our vocation special graces to help us to resist temptations and to discharge our duties properly. Hence, if we neglect God's call, we lose also His special graces. We then easily fall into temptation, and thus we are more liable to lose our souls. No nga, matod pa, kung unsay bokasyon nga gibutang ka sa Ginoo, no, kung mao na pod imong pilion, ibubo diha ang grasya gikan sa Dios aron mas mapalig-on ang imong kalag aron maluwas ka. No, mao nay direct to the point nga nganong kinahanglan sa usa ka tawo nga dunay bokasyon or naay estado sa kinabuhi nga ngay niyang batunan aron maluwas ang iyang kalag. No, kay matod pa ni Saint Alfonso Ligure, in the choice of a state of life, if we wish to secure our eternal salvation, we must embrace that state to which God calls us, in which only God prepares for us the efficacious means necessary to our salvation.
matod pa pod ni Saint Cyprian, the grace of the Holy Ghost is given according to the order of God and not according to our own will. So kining vocation, no, gikan gayud ni sa Dios. Unya kung ihatag ni sa Dios na diha kanimo, mo na nga imong ikinabuhi kana og seriously, no, nga dili nimo binuangan kanang bukasyon nga gihatag sa Dios diha kanimo. So it is the will of God that He chose that vocation nga imong ikanabuhi niining kalibutana, no? So arita sa unang vocation, no, nga gisulti ko ganiha, mao ang holy matrimony o ang kasado nga kinabuhi, kasal, no? How do you prove that matrimony is a vocation, no? Matod pa dire, masaon man nato pag-prove nga ang sacrament of matrimony o sa kabokasyon o tawag sa Dios, no? Matod pa sa tubag niini, matrimony is a fixed manner of living established by Almighty God, no? Matod pa sa taong Ginoong Hesukristo, what God hath joined together, let no man put asunder. So kung unsay gihiusa sa Dios ang babae ug lalaki, let no man put asunder. No, nga way makabungkag niining gihiusa sa Dios nga mao kining babae nga lalaki nga gikasal sa pari nga mahimong kini usa ka bukasyon nga makaluwas usab sa kalag, no? Magtambayayong ang babae ug lalaki uban ang ilang mga anak, no, nga maunta maluwas sila, no, nga way makabungkag nila kay gihatagan og grasya sa Dios. No, matod pa ni San Pablo nga naghisgot mahitungod sa matrimony o sakramento sa kasal, this is a great sacrament, but I speak in Christ and in the church. No? Now, ano yung ikaduhang question? If matrimony is a vocation from God, why are many married people unhappy? No? Kung tinuod pa nga sakramento gikan sa Dios diha sa simbahan kining sakramento sa kasal, kanong daghang mga minyo nga mga tao dili man malipayo, no, sa ilahang kahimtang si kinabuhi ng pagkakasal. Matod pa sa tubag niini, because many of these people do not correspond with the graces of this state, no? Wa mo correspond, wala mo wa mo seryoso niining tawag si kinabuhi nga maong pagkakasal. Some enter it without proper motives, no? Daghang misod sa dili pagkaminyo tungod kay dili tarong ang motibo. Nisulod ra sa pagkaminyo tungod kay gusto og sexual desire, no? Pagkaulag, no? So mao nay rason diha na others embrace it without being called to it by the Almighty God. So nisod ining estado sa pagkakasal, unya wala dito tawga ninang bukasyon na. So mo na mga igsuon ko ni Kristo, mo to ang sakramento sa kaminyoon nga mao ang unang bukasyon nga matod pa niining manual. So arita sa ikaduhang bukasyon, mao kining virginity or single blessedness. Matod pa sa mao nini ang question, unang question niining sa part nga ikaduhang vocation mo ang virginity or single blessedness. How is it proved that the state of virginity is a vocation? Matod pa sa tubag niini, St. Paul mentions virginity as a special state of life and recommends it in preference to matrimony. Matod pa, in the heading of the 7th chapter of the first epistle of St. Paul to the Corinthians, we find these words, virginity is preferable to the married state. In this whole chapter, St. Paul speaks strongly in favor of the state of virginity. I would that all men were even as myself, that is, as the fathers of Trent explain,
that all embrace the virtue of continence, no? Nga kining bukasyon sa dili pagminyo or pagka-single, no? Grasya ka na sa Dios kung imo ka nang dawaton freely with your own free will, with cooperation with the will of God. Kay kini man di ang estado sa dili pagminyo recommended by Christ and also by Saint Paul. Matod pabitaw ni sa to ang Ginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 12. Ato ang basahon mga igsuon ko diha ni Kristo. 19 verse 12. For there are eunuchs who were born thus from their mother's womb, and there are eunuchs who were made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He who is able to accept it, let him accept it. So matod pa na Ginoong Hesukristo nga adunay gihimong mga dili minyo alang sa gingharian sa Dios. No, kung di ka minyo, imong gidawat imo jong gidawat no kinasing-kasing nga kuan ang imong reward, no? Kung imo lang seryosohon ang imong dili pagminyo, no? Mao ang gingharian sa langit. So kung imong gi-offer alang sa Dios ug alang sa simbahan. Arita sa ikatulo nga bukasyon, mao kining religious state. What is religious state? Either religious brother ka sa usa ka community or religious order, or usa ka cloistered nun sa usa-usab ka religious order or religious community, either cloistered or active, no, naa diha. So you are called a religious brother or sister. So what is the fundamental principle or essence of the religious state? Matod pa, the three evangelical councils which we have just explained. Those who enter the religious state take vows to observe the counsels of poverty, chastity, and obedience. So kumusud ka og usa ka religious order, no? Kining religious order di ay gitawag po ni og religion, no? Dili lang kay dili pareha sa religion nga ubang mga relihiyon nga dili katoliko, dili na mga itong ipasabot. Kini religious order, pwede po ni matawag og usa ka religion, but not separate religion. But kumuingon tag religion, it diresod sa itong simbahan usab, kaduhang meaning ana, kay ang unang meaning simbahang katoliko man, ay kaduha mao ang kining religious order. Religion pod ang gipasabot diha. So kung musod ka og religious order, you will have this vow of poverty, no? Depending on the religious order, but this is the essential, this is the fundamental principles when you are entering religious orders. You have this vow of poverty, vow of chastity, and obedience. So, obedience to the superior, chastity to your own state of life, which is you are inside the religious order, and poverty. No, you do not own by yourself those things. So, imuhang mga gamit usab sa religious order. So, sa ikinahang question ining maong vocation, why do so many people enter the religious state? First, to promote the honor and the glory of God. Second, to escape the dangers of the world, and the more securely to work out their salvation. No? Kay matod pabitaw sa to ang Ginoo, for what does it profit a man if he gain the whole world and suffer the loss of his own soul? No? Our blessed Lord himself assures us that many are called, but few are chosen. Strive to enter the narrow gate.
So, mao din ang unang rason nganong mosud ta og religious order. If a person enters a religious order, una mao nga alang sa kahimayaan sa Dios, ikaduha aron ato ang likayan ang kahilayan o mga sala niining kalibutan, o ikatulo aron mas masigurado pa nato ang kaluwasan sa atong mga kalag. Why are religious people or religious people who entered already the religious orders are more happier and more cheerful than others? Nganong mas malipayon pa man sila kaysa kanato? Matod pa diri, on account of their peace of mind and their greater hope of the eternal rewards promised to those especially who live all to follow Jesus Christ. No? Kay moro man ilahang estado silang kinabuhi ang pagsunod ni Kristo, pagsunod sa mga pagtulunan sa simbahan, no, nga moro na ilang ginahuna tusod sa monasteryo, no, nga pagunahuna sa kaluwasan sa uban sa tong kaugalingon, no, ug ang pagsimba diha ni Kristo lamang. So mao to ang religious state. Arita sa ikaupat nga bukasyon mao kining gitawag nato nga pagkapari or priesthood. No? Matod pa dire sa unang question sa on vocations to the priesthood. Is it necessary to have a special vocation in order to enter the priesthood? Yes. Matod pa sa tubag. For St. Paul says, neither doth any man take the honor to himself, but he that is called by God, as Aaron was. Our Lord said to his apostles, you have not chosen me, but I have chosen you, and have appointed you that you should go and should bring forth fruit, and your fruit should remain. So nindot kayo ning bukasyon sa pagkapari, mga igsuon ko din ni Kristo, kay you work the work of Christ, no? Imong trabaho ang trabaho ni Kristo, no? Nga mao ang pagluwas sa kadaghanang mga tao sa tibuok kalibutan. No, you bring the sacraments to people. You are Christ himself, no? Nga imong gidala ang trabaho ni Kristo ngadto sa uban. No? Either spiritual works of mercy or corporal works of mercy. Nindot kayo ng pagkapari, mga igsoon ko din ni Kristo. Labi na kay ang pari, dili man minyo, in the Latin rite, mana nga maigsoon ko din ni Kristo, kung ikaw usa ka dili minyo or usa ka pari, daghang kang mahimo sa tibuok kalibutan, no? Para sa kayuhan, sa kalag, sa kadaghanang mga tao. No, you are the servant of the people, no? So mao na mga igsoon ko din ni Kristo. Which are the marks of a vocation to the priesthood? Unsa ang mga timailhan nga gitawag ka niining mao nga bukasyon? Matod pa, the principal marks are first, virtuous life, ikaduha, pure intention, ug ikatulo, a desire of becoming a priest. So kung ang mga marka nga mosulod ka niining bukasyon sa pagkapari, mao ang virtuous life, buotan ka nga pagkatao, no? Imong gitamod ang mga doktrina, mga pagtulunan sa tong Ginoong Jesucristo ug sa simbahan. Ikaduha, pure intention. Unsa man ang example sa pure intention? You want to become a priest so I can spread the gospel of Christ. Ug ikatulo mo ang desire of becoming a priest. Siyempre, dili man ka mapari o dili dyan mo gustuhon. So you have this desire of becoming a priest. So mao to ang mga bukasyon, mga igsoon ko din ni Kristo. Unsa man, una mao ang matrimony, ikaduha virginity, ikatulo mao ang religious state, ug ang ikaapat mao ang pagkapari. Mao na nga mga igsoon ko din ni Kristo,
discern what vocation you will choose, no? Pray for that vocation that you have chosen and wait for God's response kung ana bagayod ka nga vocation. So I would suggest kung ana magoy gihatag nga hint ang ato ang Ginoong Hesukristo o si Apostol San Pablo kung unsa ang gi-recommend, unsay nindot nga vocation nga angay pilion. So paminawa lang ako ang mga gisulti ganiha, no? So daghang salamat, no? Daghang salamat mga youth sa Diocese of Talibon, og thank you usab sa na nag-request kanako nga mopaambit mahitungod ani nga topic. Mao nga si Sister Christine Grace Texon. Daghan kayong salamat sis, og sa Diocese of Talibon nga namati karon adlaw, no? Mga youth sa Diocese of Talibon. Daghang salamat o God bless you all.